Sabi nila, wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Kaya niyang ibuhos ang lahat, kahit pa wala nang matira sa kanya. Kaya't ang pinakamasakit para sa isang ina ay ang mawalan ng anak. Dahil kung mangyayari ito, ay parang wala na ring saysay ang lahat. Ito ang kwento ni Fina Robles, isang OFW na nagsakripisyo para sa anak, ngunit sa huli, iniwan at naulila sa pinakamasakit na paraan. Ating tunghayan ang hain naming kaso para sa inyo, mga kakosa. Taong 2016, Disyembre, sa isang bayan sa Naga City, dumating si Fina Robles, 43 anyos. Bit-bit ang mabigat na maleta at ang pangakong hindi na muling aalis para magtrabaho sa ibang bansa. Mahigit 8 taon din siyang nagbata ng lungkot at pangungulila sa Hong Kong. Nagtiis para maitaguyod ang kaisa-isa niyang anak na si Eileen, 23 anyos. Mula pa noong 2008, nang mamatay ang kanyang asawa, siya na lamang ang bumubuhay at bumubuhat ng lahat ng responsibilidad. Isang ina at ama sa iisang katawan. Nang araw na yon, sinadya niyang hindi ipaalam sa anak ang kanyang pagdating. Gusto niyang sorpresahin si Eileen sa kanyang bahay bago magpasko. Kaya naman habang nakatanaw siya sa labas ng terminal, daman niya ang kakaibang kasayahan na sa wakas, matatapos na ang mga taong ginugol sa pagiging malayo. Hindi na niya kakailanganing mag-alaga ng ibang bata na hindi niya katugo. Hindi na niya maririnig gabi-gabi ang ingay ng banyagang syudad. Ang nais lamang niya ay ang tahimik na buhay kasama ang anak. Sa kanilang barangay, mabilis na kumalat ang balita ng kanyang pagbabalik. Maayos ang naging pagdating niya, bagamat ramdam niya ang isang hindi hayagang pader sa pagitan at ng kanyang anak na bunga marahil ng matagal na pagkakalayo. Sa ilang buwang pananatili niya sa Pilipinas, doon niya nakilala si Salvador Buencamino, 39 anyos, isang kagawad na kilala sa pagiging palakaibigan. 3 taon na itong hiwalay sa asawa at madalas na nakikita sa mga pagtitipon sa barangay. Sa una, wala sa isip ni Fina ang posibilidad ng kahit anong koneksyon. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang masimulan muli ang buhay bilang ina. Ngunit sa paglipas ng mga araw at linggo, si Salvador ay palaging nariyan at nagpakita ng pagpapahalaga na matagal na niyang hindi naranasan. Unti-unti ay naging malapit ang dalawa. Nahulog si Fina sa mga lambing at atensyon ni Salvador. Nagsimula silang magsama sa iisang bubong. At bagamat nag-aalinlangan si Eileen noong una, natanggap din niya kalaunan ang bagong presensya sa kanilang tahanan. Ang tatlo ay tila nakahanap ng bago't kumpletong simula. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may mga bagong lihim na uusbong kalaunan na siyang sisira sa lahat. Makalipas ang ilang buwan, tila maayos at tahimik ang buhay sa bagong ayos na tahanan. Si Fina ay abala sa mga gawaing bahay, samantalang si Eileen ay nakatuon sa kanyang trabaho sa bayan. Sa una, walang kakaiba. Ang hapagkainan ay puno ng kwentuhan at tawanan, at si Salvador ay tila isang haliging maaasahan sa kanilang bahay. Ngunit sa mga tahimik na sandali, may mga titig na tila lumalampas sa normal na pagtingin. Minsang nakakasalubong ang mata ni Salvador at ni Eileen, mga tinginang may kakaibang kahulugan. Nagsimula ang mga munting lihim sa mga simpleng bagay. Isang madaling araw, habang natutulog si Fina,
Nagising siya sa tunog ng pinto ng kusina. Nang bumangon siya, sinalubong siya ng mga yapak na paalis pa lamang mula sa gilid ng silid ni Eileen. Pilit niyang huwag pansinin, ngunit ang kanyang kutob ay hindi siya pinatahimik. Mas lumala pa ito ng isang gabi. Hindi niya inaasahang nasilayan niya ang mga kilos ng dalawa. Magkadikit at may mga haplos na hindi dapat makita ng kahit sinong ina. Para kay Fina, parang gumuho ang lahat ng taon ng sakripisyo. Ang anak na siya lamang ang dahilan ng kanyang pag-uwi at ang lalaking muli niyang pinagkatiwalaan ngayon ay halatang nagtataksil sa kanyang likuran. Hinarap niya ang dalawa sa boses ng nanginginig na galit. Binalaan niya silang tapusin ang kabaliwan. Ngunit imbes na matakot, nagmatigas si Eileen. Ipinagtanggol pa niya si Salvador at sa mga salitang binitawan, ramdam ni Fina na unti-unti nang nawala ang respeto ng anak sa kanya bilang ina. Sa gabing yun, hinatulog si Fina na parang muli siyang naulila. Lumisan nang magkasama si Eileen at Salvador nang walang pasabi kung saan pupunta o kung muli pa bang babalik. Makalipas ang ilang linggo mula nang magsimula ang lamat sa tahanan ay hindi na nagpakita ang dalawa. Hanggang sa nabalitaan ni Fina na lumipat ang dalawa sa isang paupahan sa bayan. Doon nila sinimulan ang bagong bahay at ang bagong buhay. Kahit pa bat-bat ng kahihiyan at bulong ng mga kabarangay. Si Fina na naiwan sa dating bahay ay naging sentro ng mga tsismis at awa. Sa tindahan man at maging sa palengke at maging sa tapat ng barangay hall, madalas niyang marinig ang mga bulungan. Ang ina na iniwan ng sariling anak para sa lalaki niyang kinakasama. Sa bawat salita, parang tinutusok ang kanyang puso. May mga pagkakataon na tinangka ni Fina na kausapin si Eileen. Pumunta siya sa apartment, nagbabakasakaling pagbuksan ng anak. Ngunit sa bawat pagtangkang yon, malamig ang pagtanggap. Sa halip na yakap o paliwanag, mga salitang masakit ang ibinabato niya. Siya raw ang hadlang, siya raw ang ayaw tumanggap ng kaligayahan ng anak, at sana ay hindi na daw ito umuwi pa mula Hong Kong. Iyon ang mga salitang pinakamahirap tanggapin para sa inang nagsakripisyo ng ilang taon para sa anak. Hindi nagtagal, nagsimula ring magpakita ng tapang si Salvador. Sa isang gabi nang subukan muli ni Fina na makiusap, binalaan siya nito. Huwag na raw siyang makialam at huwag nang sisirain ang kaligayahan nila. May halong pananakot sa boses ng kagawad at sa mga mata nitong malamig, nakita ni Fina ang panganib. Hindi maisip ni Fina kung paano humantong ang lahat sa ganon. Ramdam niya ang galit ngunit hindi niya kayang alisin ang pagmamahal niya sa sariling anak. Patuloy ang sigalot sa pagitan ng pamilya hanggang sa dumating ang isang balitang lalo pang dudurog kay Fina. Agosto 2018, isang tawag ang kanyang natanggap. Galing yon sa kaibigan niyang nakatira sa bayan. Isang masamang balita. Natagpo ang patay si Eileen matapos mahulog mula sa ikatlong palapag ng apartment na tinitirhan nila ni Salvador. Nang makarating si Fina sa lugar, naroon na ang mga pulis at mga taong nagkukumpulan. Wala na roon ang katawan ni Eileen. Ang tanging naabutan niya ay si Salvador. Mukhang balisa ngunit paulit-ulit na sinasabi sa mga otoridad na aksidente lang ang nangyari. Madulas daw ang sahig at nahulog si Eileen habang nag-aayos ng ilang gamit. Ngunit may mga bulungan sa paligid. Ilang kapitbahay ang nagsabing bago ang pagbagsak ay narinig nila ang malakas na sigawan. May nagtatalo raw sa loob ng unit at malinaw ang boses ng babae, sigaw ni Eileen. Hindi malaman ni Fina ang gagawin.
halos wala rin siyang oras para makipagtalo pa. Ang tanging nasa isip niya ay makita ang anak. Habang inaasikaso ni Fina ang labi, nag-umpisang gumulong ang investigasyon. Sa autopsy, lumabas na may mga pasa sa katawan si Eileen na hindi tugma sa aksidente. Mga palatandaang tila bunga ng pananakit bago pa man siya bumagsak. Sa patuloy na pag-iimbestiga, unti-unting lumitaw ang mga bitak sa kwento ni Salvador. Hindi nagtagal, ilang kapitbahay ang lumipat kay Fina upang ibahagi ang mga huling gabing nasaksiyan nila bago mamatay si Eileen. Ayon sa isang ginang na nakatira sa katapat na unit, madalas niyang naririnig ang malalakas na sigawan sa gabing huling nakita si Eileen na buhay. Malinaw daw niyang narinig ang boses nito na sumisigaw, "Niloloko mo ako!" Kasunod ang tunog ng isang bagay na bumagsak. Hindi nagtagal, na-recover ng pulisya ang cellphone ni Eileen. Doon nakita ang mga palitan ng mensahe nila ni Salvador. Malinaw ang kanilang pag-aaway, mga linyang puno ng selos at galit. Natuklasan din na nahuli ni Eileen ang kagawad na may ibang babae, bagay na nagdulot ng matinding pagtatalo. Habang binabasa ni Fina ang kopya ng mga mensahe, lalong lumakas ang loob niyang kasuhan si Salvador. Sa mga lumutang na ebidensya, tuluyang naaresto si Salvador Buencamino at kinasuhan ng homicide. Ang kanyang reputasyon ay tuluyang nasira. Samantala, nangako si Fina na hindi titigil hanggang hindi pinagbabayaran ni Salvador ang nangyari sa kanyang anak. Dumating ang unang araw ng paglilitis noong Enero 2019. Mariing itinanggi ni Salvador ang paratang. Paulit-ulit niyang sinabi na aksidente lamang ang pagkakahulog ng dalaga mula sa ikatlong palapag. Ngunit habang lumalalim ang mga pagdinig, mas dumami ang ebidensya laban sa kanya. Lumantad ang ilang mga testigo, mga kapitbahay at maging mga kaibigan ni Eileen na hindi nakakaalam sa sitwasyon. Ang mga huling usapan nila ay nagsilbing matibay na piraso ng ebidensya na nagtali kay Salvador sa motibo at krimen. Pinilit ng depensa ni Salvador na siya ay biktima ng maling paratang. Gumamit sila ng argumento na may depresyon si Eileen at posibleng siya mismo ang tumalon mula sa gusali. Subalit mabilis itong napabulaanan. Nobyembre 2019, matapos ang halos isang taon ng paglilitis, binasa ng korte ang hatol laban kay Salvador. Sa sala ng hukuman, mariing idineklara ng huwes na siya ay guilty of homicide at hahatulan ng 25 taong pagkakakulong nang walang pagkakataong magpiyansa o magkaroon ng parol. Tahimik ang buong silid. Ang pamilya ni Salvador ay walang magawa kundi umiyak. Habang si Fina ay nakaupo lamang. Maigpit na hawak ang panyo na tila doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit at bigat ng mga pinagdaanan. Para sa kanya, iyon ang hustisya na matagal niyang ipinagdasal. Hindi para sa sarili, kundi para sa anak na hindi na magbabalik. Pag-uwi sa kanilang lugar, naging usap-usapan ang lakas ng loob ni Fina. Maraming kapitbahay ang humanga sa kanya dahil kahit iniwan, itinakwil at sinaktan ng sariling anak sa pagpili nito kay Salvador, hindi siya nagpabaya bilang ina. Ipinaglaban niya hanggang sa huli ang karapatan ng anak na makamit ang katarungan. Ngunit kasabay ng hustisya, hindi maalis ang katotohanan na wala na si Eileen at yun ang pinakamasakit para sa isang ina. Sa mga gabi ng katahimikan, si Fina ay madalas nakatingin lamang sa larawang naiwan. Tinatanong ang sarili kung saan siya nagkulang. Ngunit sa bandang huli, natutunan niyang yakapin ang ideya na ang kanyang anak ay biktima ng maling pag-ibig at maling pagtitiwala.
At yun ay hindi kailanman kasalanan ng pagiging ina. Ilang taon matapos ang paglilitis, natutunan ni Fina na patawarin hindi si Salvador, kundi sarili niya. Pinatawad niya ang mga araw ng sariling pagkamuhi at pagsisisi, at sa muling pagtindig, naging simbolo siya ng lakas at tapang ng isang ina. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento ngayon, mga kakosa. Please like and share the video.